Kahit anong pilit niyang maging masaya, lagi parang may kulang sa buhay niya. Oo nga, kasama niyang kanyang pamilya at tanggap na namang ito ang kalagayan niya. Ngunit hindi pa rin kompleto ang kaligayahan niya. Sa kaibuturan ng kanyang puso may malaking kahungkagan at iisang tao lang tayo makapagpupuno nito, si Lucas. Anak, hindi ka ba maliligo? Tingnan mo mga kapatid mo, nag-e-enjoy habang nagtatampisaw sa tubig na para mga bata. Nakangiting wika ng kanyang ina habang nakatingin to kina Isis at Bella. Dito na lamang po ako, Nay. Masaya naman po ako habang tinitingnan ko sila. Mars, halika nga dito, mag-swimming tayo. Tawag sa kanya ni Faye habang tuwang-tuwa ito sa pakikipaghagbolan sa kanyang mga kapatid. Ngunit wala talaga siyang gana. Matamlay ang kanyang pakiramdam. Paborito pa naman niyang maligo sa dagat. Naalala niya nung nasa elementarya pa lamang siya, umiyak talaga siya kapag hindi siya nakakaligo sa dagat. Kaya lagi silang nagpipiknik tuwing weekends noon. Kahit kamote at saging lang kanilang baon na sinasawsaw sa bagoong na may maanghang na sili at pinapagaan ng lemonsito, talagang enjoy na enjoy siya dahil kasama niya ang kanyang pamilya. Napakaganda naman ng beach resort na kanilang pinuntahan. Bagong renovate kasi to kaya marami ng taong pumupunta. Malinis at malinaw din ang tubig, kaya nakakaengganyo talagang mag-swimming. Ngunit wala talaga siya sa mood ngayon para magtampisaw sa dagat. Siguro nga dahil sa kanyang pagbubuntis. Marahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan. Maliit pa naman to at di pa halata, ngunit kailangan nang pumunta sa OB/GYN para sa kanyang prenatal. Muli na namang nababalot ng lungkot ang kanyang puso dahil naalala na naman niya si Lucas. Paano nga ba niya to makakalimutan kung daladala niya sa kanyang sinapupunan ng munting anghel na bunga ng kanilang pagmamahalan? Anak, okay ka lang ba? Tanong ng kanyang ina. Di niya na malayang lumapit to sa kanya dahil malayo ang nilipad ng kanyang isip. Inaya siya nitong umupo sa mahabang upuan na yari sa kawayan. Nak, huwag ka nang malungkot. Nakakasama yan sa batang dinadala mo. Naiintindihan kita anak pero nandito naman kami at hindi ka namin pababayaan. Maso yung wika ni Aling Melba. Salamat, Nay. Niyakap niya ang kanyang ina. O anak, baka nagugutom ka na. Nandito na paborito mo. Masaya, sabi ng kanyang itay habang hawak-hawak ang pinggang pinaglagyan ng inihaw na bangus. Wow, sarap naman yan, Tay. Amoy pa lang talagang nakakabusog na. Nakangiti niyang tugon. Paborito talaga niyang kainin ang inihaw na bangus at ang tatay niya ang pinakamasarap magluto nito. Kahit ito lagi ang uulamin niya, hindi talaga siya magsasawa. Hindi ka ba maliligo, anak? Tanong ng kanyang ama. Kayo na lamang po ni Nanay Tay. Kukunan ko na lamang po kayo ng pictures pero kakain po muna ako. Nagugutom na kasi talaga ako eh. Naglalaway na ako sa inihaw na bangus. Aniya habang kumuha ng pagkain at nagsimulang kumain ng nagkakamay lang. Maiwan ka muna namin, princess ha? Mag-swimming muna kami. Kumain ka lang dyan. Wika ng kanyang ina. Dahil feel niya talagang kumain, halos maubos ang isang pirasong isda. Naparami kasi ang kanyang nakain. Mga ilang araw din na konti lang kinakain niya dahil sa kanyang pagsusuka. Pero himula naman ngayon at hindi bumaliktad ang kanyang sikmura. Pagkatapos niyang kumain, naghugas siya ng kamay, saka lumapit sa kinaroroonan ng kanyang pamilya. Sige po, harap kayo dito at kukunan ko kayo ng pictures. Nakangiti niyang turan. Pagkaraan ng halos 6 na oras, nagaya na siyang umuwi. Inaantok na kasi siya at parang gusto niya nang matulog. Naiintindihan naman siya ng kanyang pamilya dahil sa kanyang pagdadalang tao. Pasado 3:00 pa lamang ng hapon nang makauwi na sila ng bahay. Okay ka lang ba, Mars? Tanong sa kanya ni Faye. Tumango lang siya at naunang umakyat ng kwarto. Napakabigat na kasi ng kanyang talukap. Ngayon lang siya nakaramdam ng pagkaantok. Marahil dahil nabusog siya. Isa pa, ilang araw na siyang walang masyadong tulog kaya kailangan niya nang makabawi. Nagising siya kinabukasan dahil sa pagtilaok ng mga manok. Ito ang nagsisilbing alarm clock na noon na nagpapagising sa kanya tuwing umaga. Naalala niya 3:00 pa lang siya kahapon natulog at ngayon umaga na. Ibig sabihin nakatulog siya na mahabang oras. At hindi na siya ginising pa ni Faye o ng mga kapatid niya para makapagpahinga siya ng maayos. Siya na lang mag-isa sa higaan kaya alam niya nagising na rin ang kaibigan niya. Hi ate, good morning! Bati sa kanya ni Isis nang pumasok ito sa loob ng kwarto.
Ate, ang liit ng tiyan mo. Hindi pa halatang buntis ka. Ilang months na po ito, ate? Tanong ng kanyang kapatid. As usual, hindi pa rin nawawala ang pagka-inquisitive nito. Hindi ito nauubusan ng tanong, kaya kailangan maghanda ng isasagot. Dahil hindi ito titigil sa pangungulit hanggang sa nasasagot lahat ng mga tanong nito. Malapit na sigurong mag 2 months, kaya pupunta ako ngayon sa OB-GYN, tugon niya. Nako ate, hindi po ako makakasama sa inyo kasi may klase po ako. Okay lang yan, Isis. Nandiyan naman ang ate Faye mo. Ate, ano nga po ulit pangalan ng ama ng batang dinadala mo? Tanong ulit nito. Hay nako, Isis. Hindi ka na ba talaga nauubusan ng tanong? Saway niya rito. Sige na ate, last na lang po. Anong pangalan niya? Napakamot na lamang siya. Dahil hindi talaga siya titigilan ng kanyang kapatid. Buti na lamang at matapos niyang sabihin ang pangalan ni Lucas. Lumaban na ito ng kwarto dahil kailangan nitong maghanda para sa pagpasok sa eskwela. Napailing na lamang siya sa kakulitan ng kanyang kapatid. Kasalukuyang nasa loob sila ni Faye sa klinik ni Dr. Grace Uy. Ngunit dahil maraming pasyente ang nauna sa kanila, kaya kailangan pa nilang maghintay ng medyo matagal-tagal. Marami namang OB-GYN ang nag-research na online pero marami naman na positive review si Dr. Uy kumpara sa iba, kaya dito na siya nagpasyang pumunta. Nang tinawag niya ang pangalan niya, pumasok na silang dalawa ni Faye sa loob kung saan naghihintay ang doktora. Tinanong muna siya nito ng ilang mga personal na impormasyon at isa rin dito kung ano ang pangalan ng ama ng bata at kung bakit hindi niya ito kasama. Hindi siya agad nakasagot dahil hindi naman niya inaasahan na itatanong to sa kanya. Buti na lang at maagap si Faye, kaya ito na ang sumagot. Nasa ibang bansa pong ama ng bata, Doc. Hindi pa kasi nito alam na buntis tong kaibigan ko. Tumango lang ang doktora at gumiti ng bahagya. Pagkatapos nagsimula na itong i-check ang kanyang BP at pulse rate. Tinanong siya nito kailan ang huli niyang menstruation para malaman kung anong buwan siya manganganak. Pagkaraan na ilang sandali, niresetahan siya nito ng vitamins na dapat niyang inumin, pati na rin ng gatas na para sa nagdadalang tao. Pasado 4:00 na ng hapon nang makalabas sila ng klinik. Buti na lang at nakasakay kaagad sila ng tricycle. Habang nasa tricycle siya ay bigla siyang nakaramdam ng sobrang kaba. Hindi niya alam kung bakit, pero hindi talaga siya mapakali. Mars, okay ka lang? Bakit pinagpapawisan ka? Tsaka bakit nanlalamig yung kamay mo? Nag-aalalang tanong ni Faye. Umiling siya dahil hindi rin niya alam kung bakit. Bigla lang kasi siyang kinabahan na hindi niya mawari ang dahilan hanggang makarating sila sa kanilang bahay. Tumingin siya sa kanilang karinderya, ngunit sarado na ito. Ang sabi ng nanay niya, tuwing 7:00 ng gabi ito magkuklose, ngunit napaaga yata ang pagsasara nito ngayon. Princess, anak, princess. Tawag ng kanyang ina habang papalapit ito sa kanya. Sinunod naman dito ang kanyang ama at bihis na bihis ang mga to at para bang may lalakarin. Aalis muna kami ng tatay mo at isasama namin si Faye. Kailangan namin bumili ng mga kakailanganin ko sa pagluluto at mga ingredients ko sa aking recipe. Saglit lamang kami anak. Sige at pumasok ka na sa loob at nang makapagpahinga ka, sabi ng kanyang ina, tsaka humalik ito sa kanya. O sige po, mag-iingat po kayo, Nay, Tay. Mars, ikaw munang bahala sa kanila ha, sabi niya tsaka pumasok sa loob ng bahay. Nakasarado naman ang pintuan, kaya pinihit niya ang doorknob at pumasok siya. Ngunit laking gulat niya nang tumambad sa kanyang paningin ang gwapong mukha ng lalaking pinakamamahal niya. Nakatayo ito habang hawak-hawak ang isang bouquet ng mapupulang rosas. Hindi siya makahuma sa kanyang kinilalagyan dahil sa labis na pagkabigla. Bahagya pa niyang kinurap-kurap ang kanyang mga mata upang matiyak kung totoo ang kanyang nakita o isang panaginip lamang. Lucas? Yes babe, it's me. Sagot nito habang mabilis tong humakbang papalapit sa kanya at niyakap siya na mahigpit. Hindi niya maipaliwanag ang rumaragasang emosyon sa kaibuturan ng kanyang puso. Napahagulhol siya dahil hindi niya inaakala na muli niyang makikita ang lalaking labis niyang minamahal. Naramdaman niya ang pagyugyog ng balikat ng lalaki habang mahigpit siyang niyakap nito. Umiyak din to dahil nararamdaman niya na nabasa ang kanyang blouse.
Nagtagal ang ganong tagpo bago sila kumala sa isa't isa. Lucas gently cupped her face and wiped her tears with his thumb. I miss you so much, babe, sabi ng lalaki bago siya siniil ng halik sa labi. Buong puso niyang tinugon ang mga halik na iyon at pakiramdam niya parang nakalutang siya sa alapaap. Paano mo nalaman na nandito ako sa amin? Tanong niya nang maupo sila sa sofa. Binigay nito ang bouquet ng mga bulaklak sa kanya at bigla siyang niyakap nito. Pagkatapos sinaplos ito ang tiyan niya. Hi baby, daddy is here. Nakangiting wika nito. Nagulat naman siya at kung paanong nalaman nitong buntis siya. I owe this from my brother, sabi nito. Si Amir ang nagsabi sa'yo ng lahat? Tanong niya. Tinangon lang siya nito at muli na namang niyakap. I love you so much, princess. I love you too, princess. Hindi mo talaga alam kung gaano kasakit sa akin ang isipin na umalis ka at pumunta ng ibang bansa. Sabi niya kasabay ng muling pagpatak ng kanyang mga luha. Then bakit hindi mo ako pinuntahan sa airport? Gayong tinawagan ka pala ni Shasha. Pumunta kaya ako pero hindi kita naabutan. Nakaalis na ang eroplanong sinakyan mo, sagot niya. Seriously, pinuntahan mo ako sa airport? Oh God, I'm sorry, hindi ko alam, babe. Seryosong tugon nito. Di bale, nandito na ako at hindi na kita iiwan pa. Ginagap ito ang kamay niya at dinala sa kanyang mga labi. Hindi siya makapaniwalang kasama niya na ngayon ang lalaking tanging laman ng kanyang puso't isipan. Parang isang panaginip lang lahat, kaya kinukurot pa niya ang kanyang pisngi dahil akala niya na nanaginip lamang siya, ngunit totoo talagang lahat. Hindi niya maipaliwanag ang saya na kanyang nararamdaman habang nakahilig siya sa balikat ni Lucas. Nasa ganon silang tagpo nang biglang bumukas ang pinto at tumambad mula doon ang nakangiti niyang mga magulang at kapatid. Kasama na rin si Faye. Nay, Tay, nandito po si Lucas. Mangiyak-ngiyak na sambit niya. Lumapit ang mga to sa kanila at naupo sa mahabang sofa. Naku anak, at kanina pang nandito yan at sinasabi niyang ang lahat sa amin? Wika ni Aling Melba. Ate, ang gwapo po pala ni Kuya Lucas. Bulalas ni Isis. Kaya naman pala iyak ka po ng iyak ate kasi ang gwapo po pala nitong jowa mo. Parang artista? Dagdag na sabi nito at bumungis-ngis ng tawa. Isis, ano ka ba? Nakakaya kay Kuya Lucas mo. Saway ng kanyang ina. Pasensya ka na Lucas. Itong kasi kapatid ni Princess, ganito talaga ang bunganga nito walang preno kung minsan. Paumanhin ni Aling Melba. Okay lang po. Nakangiting tugon ng lalaki. Bakit nay? Totoo naman po talaga na gwapo si Kuya Lucas Giit ni Isis. Hi Kuya Lucas. Ako nga po pala si Isis, ang bunsong kapatid ni Ate Princess. Ako po yung pinakamadaldal sa aming tatlo, samantalang si Ate Bella naman tahimik lang. Napapanis nga minsan ang laway nito dahil sa pagiging sobrang tahimik Nakangiti nitong sabi. Binatukan naman ito ni Bella. Dahil sa sinabi nito at saka tinapunan ng masamang tingin. Ganoon naman kadalasan ang dalawa niyang mga kapatid. Nag-aasaran at nagkukuritan, ngunit di naman nagtatanim ng galit sa isa't isa. Hi Isis, Bella, kinagagala kong makilala kayo. Masayang tugon ng lalaki, saka bumaling ito ng tingin kay Faye. Hi Faye, salamat naman at sinamahan mo dito si Princess. Walang anuman Lucas. That's what friends are for, diba? Nagtawanan silang lahat. Kuya Lucas, wala po ba kayong kapatid na lalaki at jojowain ko? Tanong ulit ni Isis. Hindi na talaga mapipigil ang kadaldalan ng kanyang kapatid. Isis, ano na naman yung itinatanong mo? Saway niya rito. No, Princess, okay lang. Nagtatanong lang naman ng kapatid mo kung may kapatid daw akong lalaki. Nakangiting wika ni Lucas. Meron Isis, si Amir. Pero mas matanda yun sa'yo Aniya. Amir? Bahagyang kumunot ang noon nito. Oo, si Amir. Si Kuya Amir mo? Kapatid sa ina ng Kuya Lucas mo. Oh, ano gusto mo pa ba? Dating jowa yun ng ate mo Nakangiting sabat ni Faye. Muling nagkatawanan ng lahat. Si Isis naman medyo nabigla sa kanyang narinig at hindi agad nakasagot. Pero maya-maya ay nakabawi ito at nakahanap ng idadahilan. Nagbibiro lang naman po ako masyado naman kayong seryoso. Sabi nito saka tumawa ng malakas.
Oy, Kuya Lucas, alam mo bang iyak ng iyak yan si ate at di yan nakakatulog na maayos kakaisip sa'yo? Muli na namang bumanat si Isis. Nako Isis, ano na naman yan? Ang daldal mong bata ka, saway ng kanyang ina. Oo nga Isis, kaya nga nandito ako para bumawi eh. Seryosong tugon ng lalaki. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Palipat-lipat ang tingin ng kanyang mga magulang sa kanilang dalawa ni Lucas. Si Isis naman halatang kinikilig ito samantalang si Bella naman ay tahimik lang at pangitingiti ng bahagya. Nang tumikim si Lucas, agad namang nakasentro din ang mga mata ng kanyang pamilya na parang iniintay ng mga ito ang anumang sasabihin ng lalaki. Princess, alam ko, hindi naging mabuti ang simula nating dalawa. Marami tayong away na pinagdaanan at marami kang hirap na tiniis para lang matupad mo ang kasunduan natin. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, isa lang ang natitiyak ko sa aking sarili. Hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko at dahil dito, saglit na tumigil ang lalaki. May kinuha tong isang maliit na pulang kahon mula sa bulsa ng pantalon nito. Nabigla siya dahil lumuhod to sa harap niya habang kinukuha ang singsing sa kahon. Princess, please, marry me. Be my wife. My real wife? Emosyonal na sabi nito. Ate, yes na yan. Impit na tili ang naririnig niya mula sa kanyang mga kapatid. Mars, sagutin mo na, sambit naman ni Faye. Labis-labis ang kiligayang nararamdaman niya sa kanyang puso kaya hindi niya mapigilan na umiyak. Habang buong pagsuyo niyang tinitingnan ng lalaki na nakaluhod sa harapan niya, naghihintay ng kanyang matamis na oo. Inaplos niya ang buhok nito, ganoon din ang ginawa nito sa kanya. Tsaka pinahid ng kamay nito ang kanyang mga luha. Babe, will you marry me? Pumapahig ka bang maging Mrs. Lucas Mondragon? Muling tanong nito. Babe, mahal na mahal kita kaya, oo, pumapahig akong maging asawa mo? Umiiyak niyang sabi, tsaka yumakap sa lalaki. Bahagya siya nitong inilayo, tsaka kinuha nito ang kamay niya at isinuot ang singsing sa kanyang daliri. Narinig niya ang palakpakan at hiyawan ng mga kapatid niya at ni Faye. Alam niyang masaya ang pamilya niya para sa kanya. Nasulyapan pa nga niyang nagpahid ng luha ang kanyang ina, pati na rin ang kaibigan niya. Alam kasi nito ang simula nilang dalawa ni Lucas. Ang lahat ng pinagdaanan niya sa Maynila, maging ang mga masasakit na sinabi ni Madam Lauren laban sa kanya. At hindi na mahalaga sa kanya ang mga pinagdaanan niya basta't ang mahalaga kasama niya na ngayon si Lucas at kailanman hindi na sila maghihiwalay pa. Dahil magkasama nilang haharapin ang bawat umagang darating. Thank you, Princess. I love you so much. Buong pagsuyong sabi ni Lucas, sa kanya kinintilan ng halik nito sa noo at sa labi. Mahal kita, Lucas. Salamat at muli kang bumalik sa buhay ko. Madamdamin niyang sabi, saka muli siyang kumanlong sa mga bisig nito. Maiwan mo na kita anak ha, at ihahanda ko lang hapagkainan. Alam mo bang maraming in-order na pagkain tong si Lucas kanina na akala mo na may magpapiesta dito? Nagulat tuloy kami nang may humintong food delivery van. Wika ng kanyang ina. Aakitin muna ako sa kwarto anak, magpapalit lang ng damit. Sabi naman ng kanyang ama. Nay, tay, umalis ba talaga kayo kanina? Or nagdrama lang po kayo para masurpresa ako? Tanong niya habang nakatingin sa kanyang mga magulang. Nagdrama lang yan sila Mars. Bumungis-ngis na tawa ni Faye. Sorry anak ha. Gusto lang kasi namin bigyan kayo ng panahon na magkausap ni Lucas. Paumanhin ng kanyang ama. Okay lang po, Nay, Tay. Salamat po tinanggap niyo si Lucas dito, aniya. O siya, maiwan na muna namin kayo anak. Aakitin muna kami sa kwarto at para makapag-usap kayo ng maayos sa napakagwapo mong fiancé. Nanunoksong wika ni Isis. Tinanguan lang niya ito at bahagyang kinurot sa tagiliran nang dumaan ito sa harapan niya. Kahit papano, natutuwa naman siya sa kakulitan ng kanyang kapatid. Ngunit minsan napipikon din siya lalo sa kadaldalan nito. Sorry babe ha, hindi kita nabigyan ng maraming magarang marriage proposal. Hindi ko rin kasi alam ang gagawin ko eh. Masyado akong kinakabahan dahil natatakot ako na hindi kita maabutan dito sa inyo. Wala lang akong ibang maisip kundi bumili ng singsing. Pagpapaliwanag ng lalaki sa kanya nang sila na lamang dalawa sa sala. Okay lang naman, baby. Di naman importante kung anong klaseng proposal yan at saka, alam mo naman, simpleng tao lang ako. Mahirap lang kami, Lucas.
At hindi ako sanay na may mga magagarang bagay kaya wag mo nang isipin yun. Walang ibang mahalaga sa akin kundi ikaw. Wika niya at saka humalik sa labi nito. Bakit? Anong nangingiti-ngiti mo dyan, Mr. Bakulaw? Tanong niya at humagalpak siya ng tawa. Wala lang, Miss Suka Girl. Masaya lang ako dahil ikakasal na tayo ng totohanan. Sagot nito. Bigla siya nitong kinabig kaya muli siyang napasubsob sa maripuno nitong dibdib. Pagkatapos inilapit ang bibig nito sa kanyang tenga. Hoy, umayos ka. Nandito si tatay at nanay nakakaya sa kanila. Saway niya. Kaya nga nag-book ako ng hotel sa ating dalawa at doon tayo matutulog pagkatapos nating maghapunan. Nakangiting sabi nito. Ano? Bahagyang napalakas ang boses niya. Hindi tayo matutulog dito? Pabalong niyang tanong. Actually, nagpaalam na ako sa mga magulang mo. Naintindihan naman nila yon. Siyempre, lihim siyang napangiti sa sinabi ni Lucas. Nagets naman niya kung ano ang ibig sabihin nito. At kahit siya man, ay nagnanais din na makasama niya ito. Princess, Lucas, halina kayo at kakain na tayo. Tawag ni Aling Melba. Tinawag din nila ang tatay niya, sina Bella, Isis at Faye. Maya-maya lumabas na ang kanyang mga kapatid na nakangiti habang tinignan silang dalawa ni Lucas. Nanunokso ang mga tingin nito, lalong-lalo na ang kanyang kapatid na si Isis. Sanay siya sa ugaling nito kaya hindi na lang niya napapansin. Habang nasa hapagkainan sila, panay ang daldal ni Isis. Hindi talaga to nauubusan ng mga kwento. Pasalamat na rin siya at madaldal ito kaya tawa ng tawa sila habang sumusubo ng pagkain. Kuya Lucas, pasensya na po kayo sa akin ha? At pasensya na rin po sa simpleng buhay namin dito. Sinabi sa amin ni Ate Faye na ang yaman mo raw at ang laki ng bahay niyo sa Maynila. Maraming salamat sa pagmamahal mo kay ate. Bigla namang sumeryoso ang mukha ng kanyang kapatid. Oh, napano ka naman dyan? Iba na yata ang nakain mo kaya bigla kang sumeryoso ha? Nakabelta naman si Bella kaya nagsipagtawanan ng lahat. Napakasaya niya ng mga sandaling iyon kasama ng kanyang pamilya at kaibigan at kapiling ang taong kumukumpleto sa kaligayahang kanyang nararamdaman. Pasado 10:00 na ng gabi, ngunit nasa rooftop pa rin sila ng SJ Mansion Hotel. Nakaupo silang dalawa ni Lucas sa mahabang upuan, nakatingin sa kalawakan. Maraming bituin na animoy masayang nagkikislapan at parang sumasabay din sa kaligayahang lumulukob sa kanilang mga puso. Nakahilig siya sa balikat ng lalaki habang buong pigpit nitong hawak-hawak ang kanyang mga kamay. Babe, buong pagsuyong sambit ni Lucas. Ano yon? Mahina niyang sagot. Napansin ko lang kasi bakit di mo nasuot ang kwintas? Tanong nito. Bigla siyang kinabahan sa tanong nito. Oo nga pala ang kwintas. Naiwala niya to nung pumunta sila ni Faye ng Isabela. Lumakas ang kabog sa kanyang dibdib dahil hindi niya alam kung anong isasagot niya. Nauutal niyang tugon. Hey, hindi siya makasagot. Iniisip niya sabihin na lang totoo kay Lucas. Di naman niya sinadyang mawala ito. Ang totoo kasi, Lucas, napabuntong hininga siya. Mataman siyang tinignan ng lalaki at sa tingin niya, may hinala na tong naiwala niyang kwintas, ngunit hinintay lang nitong magsalita siya. I'm sorry babe, umingos siya. At maya-maya ay tuluyan na siyang umiyak na parang bata na nawala ng pinakamamahal na laruan. Mabilis siyang inalo ng lalaki at inapuhap ang kanyang likod. Why are you crying, babe? Nagtatanong lang naman ako Kasi napansin ko hindi mo to suot kanina pa. Sa isip ko baka hinabad mo lang at tinago kaya tinanong kita. Sabi ko at pinahira ng kanyang mga luha. Kasi nawala ko yung kwintas na binigay mo, Lucas. Muli na naman siyang naging emosyonal. I'm sorry, hindi ko naman sinasadya Ganun ba? Saan mo naman nawala iyon? Tanong nito. Nagpunta kasi kami ni Faye ng Isabela. Habang namasyal kami sa Meraki Garden, bigla ko nalang napansin na wala na to sa leeg ko. Humihikbing wika niya. O siya, tama na. Wala naman tayong magagawa Please, wag ka nang umiyak. Nakakasama sa baby natin. Masuyo yung wika nito at hinalikan siya nito sa labi. I'm sorry, Lucas. Mahalaga sa akin ang kwintas na yun dahil unang-una, regalo mo yun sa akin ng kaarawan ko. Never ko nga tinatanggal yun sa leg ko Pero ewan ko at biglang nawala. Umiiyak pa rin niyang sabi.
Shh, tama na, it's okay. Huwag mo nang isipin, okay? Tara na, at papasok na tayo sa kwarto natin. Aya nito saka tumayo at mahigpit na hinawakan ng kamay niya. Tiningnan niya ang mukha ng lalaki. Hindi niya alam kung galit ito, nalulungkot o di kaya upset lang dahil sa pagkawala ng bagay na bigay nito sa kanya. Hanggang makarating sila sa kwarto at hindi pa rin to kumikibo. Babe, galit ka ba sa akin dahil naiwala akong kwintas? Tanong niya. Hindi naman. Medyo masama lang loob ko. Seryosong tugon nito. I'm sorry, please. Pakiusap niya. You will be forgiven kung hahalikan mo ko. Not just a smack kiss but a deep young kiss. Okay, sabi niya. Isang halik na punong-puno ng pagmamahal. Isang halik na pangako na habang buhay sila lang dalawa at wala nang iba pa. Buong pusong tinugon ng lalaki ang halik niya hanggang sa mas lalo pa itong lumalim, naging maalab at punong-puno ng kasabikan sa isa't isa. Pareho silang kinapos ng hininga na maghiwalay ang kanilang mga labi. Sandaling ang tayong nag-uusap ay ang kanilang mga mata at agad namang nauunawaan ng kanilang mga puso ang nais itong ipahiwatig. Pinikit niya ang kanyang mga mata ng dahan-dahan, lumapit ang mukha ng lalaki sa kanya. He gently cupped her face and took away some strands of her hair that were covering her face. Babe, I miss you so much. Sabi nito at sa kanya naramdaman ang pagdampi ng labi nito sa kanyang labi. Hanggang sa muling lumalim ang halikan nilang dalawa at kapwa nila kailangan isa't isa para sa muling pag-iisa ng kanilang mga katawan. Gumapang ang mga halik ng lalaki sa kanyang leeg habang ang mga kamay niya abalin sa pagtanggal ng mga botones sa kanyang blouse. Hindi rin niya napigil ang kanyang sarili. Hinila din niya ang suot nitong t-shirt hanggang sa mahubad ito. Things happened so fast and they were both naked. Lucas continued kissing her on the lips. Kapwa sila hinihingal, ngunit di yun naging hadlang upang muling maghinang ang kanilang mga labi. Mahal na mahal kita, princess. Buong pagsuyong sabi nito. Mahal na mahal din kita, Lucas. Sagot niya. Napatawad mo na ba ako dahil naiwala akong kwintas? Tanong niya. Umiling lang ito at hindi nagsasalita. Anong ibig mong sabihin sa pag-iling-iling mo yan ha, Mr. Bakulaw? Pinagod mo kaya ako, pero yun pala hindi mo pa rin ako mapapatawad? Pagmamaktol niya. Hoy, wag mo akong tutulugan. Sabihin mo munang pinapatawad mo na ako. Ngunit hindi na siya pinansin pa ng lalaki at tuluyan na pinikit ang mga mata nito. Inirapan niya ito at saka tumagilid. Sa isip niya baka pagod lang talaga ito kasi kagagaling pa lang nito sa biyahe kaya hahayaan na lang muna niya itong makatulog. Muli siyang tumagilid upang humarap dito. Malayo niyang natitigan ang mukha ng lalaking minamahal niya. Sino nga ba naman ang mag-aakala na muli siyang magmamahal matapos mabigo sa pag-ibig? Marahan niyang hinaplos ang mukha ng natutulog na lalaki. Napakagwapo nga naman talaga nito kahit kailan. Hindi siya magsasawang titigan to kahit paulit-ulit. Mahal na mahal kita, Lucas. Thank you for loving me. Sa kanya kinintilan ito ng halik sa labi. Pagkatapos ipinikit na rin niya ang kanyang mga mata. Ngunit bigla siyang niyakap ng lalaki. Matamang tumitig sa kanya. Babe, akala ko nakatulog ka na. Aniya. Umiling ito at saka na rin niya nakita. Tumayo at may kinuha sa bulsa ng jacket nito. May sorpresa ako sa'yo, pero pumikit ka muna. Nakangiting sabi nito. Agad naman siyang tumalima dahil gustong-gusto niya nang malaman kung ano ang sorpresa nito sa kanya. Okay, open your eyes, babe. Nagulat siya na makita niya sa kamay nito ang kwintas. Bakit nasa iyo to? Curious ang tanong. Saglit siyang nag-isip ngunit hindi ito nagsalita. So ibig sabihin, naroon ka rin sa Meraki Garden sa Isabela noong time na nandun kami ni Faye? Bahagya lang tong tumango habang sinusuot sa leeg ang kwintas. Doon niya nalaman ang lahat kung bakit to nagpa siya na umalis ng bansa. Dahil ang buong akala nito, nagkabalikan na sila ni Amir. Ngunit dahil din kay Amir, kaya niya to kapili ngayon, kaya hindi niya nasasayangin pa ang lahat. Ang pagkakataong ibinigay ng Panginoon upang muli silang magkasama.